Yun, muling nagbabalik. EJ Power nga pala para sa MC Marathon. Kanina, nirecord ko yung... Ay, hindi ko nirecord. In-stream ko yung Acer versus Cripply. Sa kasamaang palad, hindi ko pala napindot yung record. Hindi ko siya na-record. So, na-stream ko lang siya pero hindi ko siya na-record. So, baka hindi na ma-release. Nakapanghinayang pero tuloy-tuloy lang natin. Mas malakas din tong parating na i-review natin. Fruz versus Cripply ng Universikulo 12. Sobrang lakas ng laban na to. May laban din ako nung event na to pero hindi ko siya napanood ng live kasi bago siya yung mauuna siya bago yung laban ko, and syempre mas gusto ko mag-focus sa battle ko kaysa manood. Yun yung yun yung disadvantage pag bandang dulo ka na ba-battle. Hindi mo ma-enjoy yung buong event kasi iniisip-isip mo lagi yung laban mo. Yun yung nangyari sa akin dito, kaya hindi ko napanood tong laban na to. Andun ako sa VIP room, syempre nagfo-focus kung ano yung gagawin ko sa battle ko. Yun yata yung ito yung battle ko. Same event ng battle ko kay Romano. So yun. Fruz versus Cripply. Sobrang ganda ng laban na to. Papanoorin ko ulit. Medyo nalimutan ko na siya. Matagal ko na siyang napanood din. Pero yun. Simulan na natin. Malakas na mga boss na lang pareho. Hingin na lang natin kooperasyon nyo kung sakaling mamatay ulit. Nanalo ng coin to si Fruz. Pinili niya mauna. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, unang versikulo 12. Fruz. Yeah! Yo! Musta, tol? Ilong time no siya. Di ka na ba nagmamason? Ay, 2024 na nga pala, kaya di na ako magtataka kung si Foreman ka naman ngayon. Mason, Foreman, ganyan ako mag-construct. Flip shop game! Eto pala si Cripply, ang kawawang biktima ng estilong Frozen. Naalala ko nga pala noong mga panahon na yun. Nag-trending yung parang meme o reel na yun. Yung, nalimutan ko yung pangalan ng MC na yun. Pero binanat niya yung Frozen, Chosen. Super late bloomer. Third year high school ka na nung matutunan mo yung close open. Ang bawat linya mo wak laban sa tira o swak. Sure ball, molten. I got full control, man. Ito'y crucial moment para sa aking poor opponent. Ang ganda ng rhyming. Ganda ng multi. Ulitin natin. Ang bawat linya mo wak laban sa tira o swak. Sure ball, molten. I got full control, man. Ito'y crucial moment para sa aking poor opponent. Panay lang to puntong low end. Kaya sa yung humor, no thanks. At ang yung destiny, maging dead MC at eto na, yung post-mortem. Kung naging drug deal tong aming battle, tablado siya sa akin kasi tustong scorer, kilala kang bugok, di makakalusot pagkat rules ko golden, mala New World Order. Ang haba ng skin na yun. Tulong, Topper. Bakit tulungan nga to bago ko tuluyan tong katunggaligong katuwang mo sa 2-on-2? Hoy, Crip, na di nakapurong blue. Pag ikaw nasuntok ko, magkakabukol you. Talagang I'm so blessed, featuring Kendrick Lamar, Nick Schoolboy Q, pagkat sa laban natin, tsak mapapa sa akin, ang double U. At syempre, sa'yo na yung L. Remember it, write it down, take a picture, yeah, I don't give a fuck. Maski master of crowd control ka pa, may makukulit na one-liner, style marking, why, Pek, pag ikay bigla akong sinaksak! Sa ulo, sa leeg, sa tagiliran, sa tiyan, kahit saan, matik na yan. Ako'y Peruvian flake habang with na bad shit ka lang. Feeling heavyweight si Mang Mang, pending pang sidekick naman. Di ka top tier hangal, ikaw ay hybrid badang.
tagal-tagal ko nang hindi ginagawa ang bumitaw ng ganito kahit na walang beat. Ako pa rin ay narito kasi nga walang trip. Kaya wag ka malito, tangina, wag kang beach teritoryo mo. Kaya ko pasukin, sabay sasakupin ang ako na mag-isa walang click. Mga lilis na pangkatay mas pinapabagsik na natiling nakahalay sa pinakaastig. Sumusobra ka na. Tinawag mo. Ang ganda nung ano sana ni Fruz. Ang ganda nung flow niya, yung idea nung flow niya. Pero, ewan ko, parang the way he spits, parang ano, kulang sa pilante, kulang sa ano, parang alam mo yun, pag si Damsa or si Smaglas yung ano yung nag-i-spit, talagang pumipilantik yung bawat syllable Yung kanya yun, parang kulang, parang hindi ka madadala pa masyado. Pero ganda nung idea. And yun din yung dulo. Parang hindi ganun kalakas yung dulo. Sabay sasakupin ang ako na mag-isa walang click. Mga lilis na pangkatay mas pinapabagsik na natiling nakahalay sa pinakaastig. Sumusobra ka na. Tinawag mong amateur si Kairam. Bakit? Bilang pro, naproklama ka na ba? Sabihin mo nga, pro ka bang talaga? O baka naman pro ka lang patanga. Bomalabs ka na nga ang olanams talaga. At ang reason nga, ang weak mo gago. Tas ang weirdo ng pag-speed mo parang sintonadong Kiko Matos na Bicolano. Tangina yabang nito. Ako nga Universikulo 1 pa lang, nandito na ako. Di nauubos ang aking kapusukan. Universikulo 1, naalala ko, sino kalaban niya nun? Silencer. Yung yung dun niya na pauso yung tagline niya yata na shit, ang saya, di ba? Grabing tagal na nun. High school days ko yun. Wala pa ako sa flip top. Pero nagra-rap na ako. Wala pa lang ako sa flip top. Fan pa lang ako. So yun. Grabing tagal na pala ni Fruz. Universikulo 1 pa lang, nandito na ako. Di nauubos ang aking kapusukan. Magmula nung bagito pa ako. Universikulo 12 na, tang-ina, anigma. Ba't nandito pa ako? Totoo pa lang siya'y pabibo lang, no? Pwe, sa liga, aristokrat to. At ang sigurado, sa'yo'y mas matalino at mas aktibo maski antigo na ako. May playlist nga lahat ng battle ko sa channel ng Flip Top pa mismo, ano? Kaya kung pataasan lang, nasa ere na ako, naka-aeroplano, yan ay real talk lang, bro. Habang siya, nandun lang sa airport, parang G. Romano. Round 1 pa lang, halata naman, na tumama bawat bara ko. Mas sumasama ang balak ko pag lumalala ang sapak ko. Kaya, tingnan na lang natin kung gumana pa yung banat mo, magpapatalo lang ako kapag pumayag kang masampal ko, mukha ng mama at papa mo. Solid round 1 para kay Fruz. Medyo ang ganda nung ang ganda nung pang-umpisa niya, ang ganda nung rhyme scheme, yung Frozen. Haba nun, tangina. Para sa akin mahirap gawin yun. Lampas 8 yata yung scheme niya na yun 8 nga lang mahirap na What more yung lampas 8 pa, di ba? And magaganda parang one-liner siya kada banat Tapos, iisa yung rhyme scheme. So, mahirap gawin yung props dun sa pang-umpisa niya na yun. Medyo bumagal siya sa bandang gitna. Pero nabawi niya sa ender. Trip ko rin yung ender niya. Panoorin naman natin yung kay Cripply. Halatang ito yung battle ni Cripply after ng battle niya kay M-Site sa pagkakaalam ko. Yan, kitang-kita na na-miss siya ng tao dahil ang lakas ng pinakita niya nung laban niya kay M-Site. And nakadagdag pa yung controversial yung naging resulta ng laban na yun. I think 2 years o 1 year siya nagpahinga. And then nag-comeback siya dito sa laban na to. Kaya kitang-kita yung pagkamisaan niya ng tao.
Pag pumayag akong napagsampal ko yung mama at papa ko, utang inang battler to, para makakuha ng crowd reaction, ginagamit yung ender ko. Utang ina mo ka, isa kang hunyango, papatikin mo ako ng saksak. Hininga mo, saksakan ng baho. Medyo no? Medyo nararamdaman ko yung ni Cripply dito. Parang naninibago ulit siya. Siguro dahil nga matagal siya napahinga. Parang nangangapa siya eh. Ramdam mo sa niya, sa energy niya. Hininga mo, saksakan ng baho. Bago ko ibadibag si Fruz na mukhang wannabe na West Side. Like kung tingin yung panalo si Cripply kay M-Site. Galing. Cripply muling nagbabalik. Alam niyong pukpuk ang battle to. Last battle ko, putang ina, mga hurado, ang didibel nyo. Tinanim ko, iba umani, na isahan na farmer, no? Gagawa ko ng issue, mala vlogger, bro. Kaya ako muling nagbabalik kasi kumukonti na yung likers ko. Utang ina mo, kahit veterano ka, alam mong underdog ka sa akin. Di ka dangerous, brother. Kung tingin mo sa sarili mo, icon, you don't matter. Tong kalaban kong bitch, beaten. Kitil to sa akin gamit aking mga jokes. Bars, written, pagkamatay, maninigas. Kaya tong frozen, nasabi mo na, putang ina mo. Sayang. Galing. Ang galing nung strategy ni Fruz doon. Na ewan ko kung na-predict niya na gagamitin ni Cripply yung frozen. Tapos di ko alam kung part ng strategy ni Fruz yun na gamitin. Na part ng strategy ni Fruz na inisip niya na gagamitin ni Cripply yung line na yon. And then nilagay niya sa round 1. Tapos ang galing lang na siya pa yung nauna. Kaya parang na-diffuse ni Fruz yung line na yun ni Cripply. Yun, medyo nabawasan yung impact ng line na yun. Kasi mas maganda yung nagawa ni Fruz kasi ang haba ng rhyme scheme na yun. Para sa akin, tangina, mas maganda yun yung nagawa ni Fruz. Pero ang galing nung similarity, ang galing nung strategy ni Fruz. Kung sinadyaman niya yun, napakalupit nun. Napawalang bisa niya yung line na yun ni Cripply. Dahil kung di niya napawalang bisa yung lakas sana nung line na yun, pakiramdam ko. Beaten, kitil to sa akin gamit aking mga jokes. Bars, written, pagkamatay, maninigas. Kaya tong frozen, nasabi mo na, putang ina mo. Mangliliit tong feeling star sa akin na parang asterisk. Kung feeling mo ibang klase ka, ako yung bagong bullying transferee. At kung usapan, abangan, pahiya sa akin tong si G kasi kung may dapat abangan dito, kaambak namin ni Tipsy D. Speaking of Tipsy D, naalala nyo Double D versus CB? Team Icra versus FE. Pare-pareho mga linya nitong mga magkakagrupo. Ngayong sa stage ako partner mo, uungkatin ko talaga past mo. Ako ay toxic na nobyo. Hanggang ngayon, di malinaw kung sinong nagnakaw at mali. Malinaw lang pagkakampyon nyo ay mga nakaw na sandali. Buti pa kami ni Topper, ninanakaw, whip cups lang. Saya na kayo? Pasundot lang na komedya. Kayo, buong tournament, ninakaw nyo, nasa YouTube, ebidensya. Dahil doon si Tipsy D sa battle nagpaubaya. Dahil doon tang ina nyo si 3D naging Bisaya. Ang angle ni Cripply dito is yung sa mga di nakakaalam, sa mga bagong fans, nung tournament kasi 2x2 tournament, yung pangalawa. Ang umabot sa finals ay si Fruz, Elvis, tsaka Crazy Mix Basilio.
Kasi nung, alam ko nung semis, Crazy Mix Basilio versus Tipsy D and 3D, parang may disclaimer sa umpisa si Basilio na ninakaw daw ni Fruz at saka ni Elvis yung line nila na gagamitin. Then, yun. Ewan ko. Siyempre, mas gaganda yung storyline ng finals nila kasi si Fruz tsaka si Elvis ngayon may may parang beef na kaila Crazy Mix Basilio dahil sa allegedly ninakaw na linya nila Fruz tsaka ni Elvis. Yun yung angle na yun. Kaya sinasabi ni Cripply na parang hindi sa dinaya pero parang ganun yung point ni Cripply, parang dinaya nila or nag-invento sila ng issue para mas sila yung makaabot sa finals. Dahil doon si Tipsy D sa battle nagpaubaya. Dahil doon ina nyo si 3D naging Bisaya. Kaya tinanggal sa Crazy Fam. Kaya yung mundo niya gumuho. 2 oras inakbayan ni Crazy Mix kaya maaga siyang sumuko. Bobo ka kasi. Iyong talento basura, tinanim di tumutubo dahil di namumunga, sinibak nung namumuno. At kung iaanggulo mong tinalo ko nila Basilio, ina mo, walang ganon. Sanay na akong matalo ng matalo sa di ko malaman na rason. Pero gutom ko, mananatili, panalo'y di maiistapa. Kasi kalaban ko gangsta lang, ulul, di mo ko mamamafia. At kung gangstera ng usapan, puta sa akin ka mag-angas. Kahit di ka buntis, ina mo, mukha mo lalagyan ko ng manas. Gangster ka talaga. Pag hinamon kita dito, papalag ka ba? Tol, yung yabang mo, tabas. Kung talaga na gangsta ka, suntukan kayo ni Batas. Sa prank. Pero may tira din to kahit inconsistent panatukmol. Allen nanalo at kumabig, ngayon mali ka nang nabundol. Ika'y nanalo nga subalit, mukhang gate crusher na pulpol. Nakalampas man sa balakid, lanang lusot, may crowd control. Iba dating kutol, iba si Cripply pag bumungad. Laging may bagong pakulo, parang pagbabarista inatupag. Di mahulaan bawat sulat, laging may crowd kapag naggulat. Kaya si Snoop Dogg ay no match, ngayong natapat siya kitupak. Manggi. Parang nag-suicide si Cripply bandang dulo First off, fuck you bitch in the clique you claim. 3 wife, what a life, ba't ako magko-complain? Nice. Yo! Grabe, ganda. Ang ganda ng round 1 nilang pareho actually. Pero bibigay ko yung round 1 kay Cripply. Grabe. Nangangapa siya nung umpisa nung rebuttal part niya. Pero nag-ignite agad siya nung nakuha niya na agad yung crowd. Nung naramdaman niya na nakukuha niya na yung crowd. Ang ganda ng mga one-liner niya, yung mga sundot-sundot niya ng mga comedy, tsaka sundot-sundot niya ng mga metaphor. Tas napakalakas din nung ender. Round 1 bibigay ko yung kay Cripply. Sobrang linaw nun. Malakas din yung kay Fruz Pero iba yung level ng round 1 ni Cripply. Yun. Uy, tangin, daming nanonood ngayon. Salamat sa mga bagong pasok dyan. Arch John ng Qatar. Ingat dyan, pare ko. Kay Keddy Sims. Maangas yung style niya ng flow para sa akin. Yung
Oh, tinutukoy mo ba yung yung flow ni Fruz kanina? Okay. And kay Julian Ligon, shoutouts from Balanga, Bataan. Shoutouts sa'yo, kabayan. Yun. Kay Uriel's Kitchen, shoutouts din sa'yo. Yun, tangina. Sobrang ganda na laban na to. Nakikita ko na yung nito. Yung tangina, magiging sobrang dikit to, feeling ko. Ha? Secret. Yo! Ha? Secret. Secret nga. Yo! Tapos na ba? Putang ino. Saan mo dapat? Yo! Tangina! Ang gulo na naman sa dating 2x2. Para kang tanga, pre. Paulit-ulit ka lang. Sorry na nga eh. Kaya putang inan to. Siguradong di siya makakasabay ngayon. Snoop Dogg, buhay pa. Tupac, patay na yon. Ang ganda. Yo! Ang ganda na rebat. Enigma! Mukhang di yata tayo nagkaintindihan ah. Ano to? Ba't basic? Sabi ko na nga ba, simulation lang to eh. Parang The Matrix. Sayang, gusto ko pa naman maging racist na creative. Kasi di ba sabi ko, bigyan mo ako ng N-word? N as in niga, hindi native. Oo, ikay native. Ako'y crossbreed ng Indica at Sativa. Gripli Manzanilla, ilulubog kita nang sa ikay tuluyan ng hindi mabalita. Nagdagdag ako ng pantig para lalong mas astigyo o mabitin mga rima. Kaya Gripli Manzanilla, tangang cringy bawat linya, walang silbi, walang tira. Ano, partida? Kau ay bihirang makita. Kaso tangina, nanatili kang mahina. Lintik na babida, feeling star kang weak ka. Sadyang ipinagkait niya ang sariling pagkalinga. Pangalan niya hindi nakalista sa mga pandihinan ng liga. Kanyang isip, kanyang diwa, pang-alipin, pang-alila. At balita ko... Yan na naman si Fruz. Ang ganda na naman nung niya. Ang ganda nung scheme niya, nung multis niya, hindi pilit. Tas ang dami. Ay na, hirap mag-isip ng ganun eh. Ang diwa, pang-alipin, pang-alila. At balita ko, isa ka daw seasonal MC. Aba, bongga kang poser ka. Real talk, sobrang overrated mo. O ha? Sobra na, over pa. Paalala lang ha, talagang lahat tayo nakamamatay pag sobra na. At kaya Manzanilla, pagkat panay butterfly ang stomach niya. Kaya relax. Di ko gets yun. Medyo di ko na gets. Manzanilla, butterfly, stomach. Di ko gets. Pa-comment na lang sa mga na-gets nun. Talagang lahat tayo nakamamatay pag sobra na. At kaya Manzanilla, pagkat panay butterfly ang stomach niya. Kaya relax. Inhale. O, dahan-dahan lang ha. Pag nasingot mo to, wala na next pass. Inhale. Exhale. O, palakpakan nyo naman siya. Galing pa yang ibang nayon. O, tama na. Ang babayas nyo ah. Sa kanya kayo ay tila laging sang-ayon, pero ayos lang sapagkat apoy ko mas lalagablab, malas mo lang at ikaw ang pinanggatong. At di ba nga, may linya ka kay Christian na isa na naman bobong MC ang mananalo sa replay. Eh, tangina ka, ikaw nga yun. Tangina, didn't age well, pare. Oo, ang iyong tactics ay nostalgic, pero yung mga tema, reject na. Baka mamaya, pag tinalo kita, sabihin mo na Mandela effects ka. Balat mo, na Mandela effects ka. Kaya naman pala, tagal niya nawala. Sa paghikbi, nagpakabisi at lahat piniga, walang tinira na luha. Inaasam-asam na panalo sa nakaraan niya pagahon. Hindi niya nakuha ang kalungkutan. Kanyang ninamnam hanggang tuluyan na niyang dinamdam at sa sarili siya'y nagduda. Dahil lamang sa tampururot, naging malala ang iyong poot. Isip bata putya. Kaka, diri balahura, parang kinilaw na tuta. Sinigang na pusa, kanyang lirik sa laula. Tayo'y hindi magkatulad sa dami ng aking dinigma na kuta. Nilimas na mula, sinibak na puta, pinitas na bunga.
Di na para pilitin pagkat siya'y bibigay ng kusa. May tulog ka sa akin nang di nagbibilang ng tupa. Okay. At di ba, nag-SpongeBob flow ka? Nerdo ka, no? Ang baduy mo, ha? Eto, bago. You ain't ready for this. Sobrang bobo, Kripli ka. Lala siya'y matindi na. Doraemon. Sobrang bobo, Kripli ka. Lala siya'y matindi na. Pag sinuri mo yung lyrics weak, naman ang iyong berso. No, mas aking all three rounds tomatic na. Hoy, tanglamok ka. Chak, wak, wak. Tong Bicolano pusi. Sa Snoop Dogg ng Lebanon. Okay. May mga nagustuhan akong moments doon kay Fruz. Yung mahabang skim niya, sobrang hanga talaga ako doon. Tangina, kasi mahirap yung gawin. Medyo medyo cringy na yung bandang dulo ng Doraemon niya, pero goods pa din. Ang ganda nung rebat niya na si Tupac patay na, tas si Snoop Dogg buhay pa yun. Yun yung mga nagustuhan kong moments sa round 2 niya. Tingnan naman natin yung round 2 ni Kripli. Hindi kita pinakinggan. Burado. Ano? Alam mo yun sa slam dunk? Alam mo yun? Fuck you 3. Okay. Alam mo yun? Fuck you 3. Okay. Pero gagi mo kung malupit yung sa slam dunk, ano nga ulit yung taon nun? Okay. Hindi talaga kita pinakinggan. Shit. Magre-rebat ako, di pwedeng hindi. Kasi andyan si Shea, bumoboto yan sa rebat eh. Medyo nawawala si Kripli Siguro hinuhugot niya yung theme song ng Slam Dunk, tapos di niya maisip yung tono. Kasi parang gagawin niya rin ng parody siguro yun. Kaso parang pinipilit niya ihugot eh. Buti na lang nakakapag-adlib siya ng mga pasok pa din. Katulad nung pagdamay niya ay Shea. Pasok pa din eh. Kaya hindi awkward yung pagkaano niya. Yung parang, ewan ko, choke to, nag-stumble na siya or dry moment na to. Pero yun, buti na-adliban niya na maayos. Pero ang nakaka-worry dito, baka masilip to ng hurado. I-minus sa kanya as kasi parang to parang considered as stumble na rin to eh. Pero tingnan natin kung maabawi siya sa mismong material niya. Wag na nga po tayo. Pangit daw si Pukuda. Sabi nito ni Genggeng, yabang mo na porket nakapag-transform ka na, Benten. Paalala lang, Fruz, pangit ka din. Ang itim mo pa, kulay kang ink. Kung i-describe kita, mukha kang nigang kakampink. Uy, N-word. Nagkaroon to ng sasakyan. Ang bangis, kulay mint. First time kong makakita ng kotse, pero driver yung nakatint. Di ba pangarap sa'yo ng tatay mo, ito, seryoso. Di ba pangarap sa'yo ng tatay mo, kunin mong kurso HRM, pero ano kinuha mo? Kulay blue na XRM. Kala nila nag-aaral kang dire-diretso, hindi putol. After 4 years, napagtapos nila yung setup ng motor. Pero kung kukumpara motor mo sa karir mo, daig ka na kaagad kasi yung mga tao, tol, di ka hinanap, buti pa yung motor mo kahit paano may hatak. Utang ina, wala daw ipon si Pukuda. Ina neto, antikas, kada birthday mo, merong kang-post na birthday ko, pasin Gcash. Meron, gago. Meron nga, pre. Astahan neto, rich kid, kala mo sa buhay ay angat,
Porke tambayan mo Commonwealth, tingin mo singyaman mo lahat? Singyaman, Commonwealth, putang ina nyo, babaduy nyo. Yabang mo, balita ko, di ka nga nakapagtapos, brother. Anong panama mo sa may diploma, may diskarte at sa mga kumpanya may backer? Di ka kasi nag-aral. Hoy! Call center boy! Ikaw ang nakakatangang MC sa universe. Frustrated homicide na tagasagot ng frustrated customers. Puta. Eto billing ko sa'yo. Para umangat customer service, magtulong kayo ni Elvis. Mga kupal na support kasi kailangan mo kapag dating sa technical support. Wag yung nakasandal ka sa multi. Tangina Frus, ang tindi mo. Kahit magmamamulti ka dyan, irarhyme ko pa rin yung 42 sa Indigo. Irarhyme ko pa rin yung konduktor sa Magmaktol. Kahit ganon ako mag-rhyme, mas lapitin pa din to ng Pusitol. Ako pa din tatawagan na maraming chicks, nasa akin pa rin yung multicall. Palabiro, pero layunin lagi mang body bag, yun ay obvious. Wala ka ng pakay sa battle rap, wala ka ng bilang kung may census. Walang layunin, walang pakay, wala ka na din ultimo views. Dinaig ka pa ng barangay hall, buti pa doon may multipurpose. Utang ina, kaya takbo ng karir neto, mananalo, matatalo, mananalo, matatalo. Kaya standing ni veterano, 11-10. Kaya siya'y nakatakdang lalagapak. Sinubukan mo pagka-genie. Creeply, sa pag-retire mo ako yung tutupad. Sayo yung November 11. Yun yung Veterans Day mo, Brad. Magre-retire kang 11-11 tol. Puta, your wish is my command. Putang ina sa akin, patay to. Ang ganda ng scheme na connect niya yung veteran sa retire sa November 11. Tapos sa standing ni Frus. Parang tangin ang daming antandra nun. Galing nung mismong na yung scheme na yun. Puta, your wish is my command. Yun yung creeply, sa pag-retire mo ako yung nakatakdang lalagapak. Sinubukan mo pagka-genie. Creeply, sa pag-retire mo ako yung tutupad. Sayo yung November 11. Yun yung Veterans Day mo, Brad. Magre-retire kang 11-11 tol. Puta, your wish is my command. Putang ina sa akin, patay to. Badibagang sasapitin mo sa mga kamay ko, di patungkol sa pulis pag ikay akin na 5-0. At kung di ka sang-ayon na ikay binasi ko at pinulbos, pwede tayo mag-rematch sa Ahon Frus, kita-kit sa 2x2. Damn! Tang ina, ang hirap anuhin nun. Gusto kong bigyan ng bawas points si Creeply dun sa parang na off siya dun sa sa rebuttal part niya. Parang dapat minus points yun. Actually, minus points na talaga yun. Pero ang ganda ng mismong material niya. Sunod-sunod yung suntok. 1-2, 1-2 na sobrang effective. Tas yung wish is my command niya na sobrang ganda nun. Ganda rin mga comedy niya. Those if Fruz, may tatlong moment siya na nagustuhan ko doon sa round 2. Pero yung ibang yung ibang lines niya parang ang haba ng setup and wala, hindi ganun ka effective yung punchline. Bigay ko siguro pa rin yung round 2 ay Creeply. Dahil lang ang ganda ng material niya. Pero dahil dun sa though kahit pangit yung yung rebuttal niya. Parang stumble na yun kung tutusin. Pero, nabawi niya sa mismong material niya. So, yun. Round 2 bibigay ko pa rin kay Creeply. Yun. Ephemeral, shout out sa'yo, Repin Colorado. Yes, Repin Colorado pa din. Yeah. Tingnan natin. Round 3 ni Fruz. Yo! Meron daw siyang diskarte, diploma at backer sa mga kumpanya. Dalawa lang yan. Kung di ka Eagles, iglesia ka. Tsaka po tanginan to. Yung mukha mo, tangina mo pang indoor lang. Tangina, 2x2, si Elvis, pastor na.
Yo! Yo! Tangilan to! Ito'y para bang Lito Lapid laban kay Bilbo Baggins. Kada spit ko, classic, na animoy magic, yan ang trip kong habit. Ako'y Bugatti Chiron na may gintong chassis, ikaw may low-key ketong stage 6 psoriasis. Ew, so yucky. Pero Crip, don't panic, but you need more practice. Kasi pag pumasok aking 1, 2, pasok, pati 3, 4, 5, 6. O teka lang, meron pang 7, tas 8, 9 at 10. Wala lang kapansin, tapos na boxing, di ka na pwede masave by the bell. Gulat ka, no? Words, tinugma sa numbers. Tawag doon, multi-numeric rhyme scheme. Alam mo paano ko nagawa yon? Simple lang. I just let my intrusive thought win. Banat mo, aesthetic nga kaso, generic lang gago. Ang lame mo, fuck you. Agad-agarang papaslangin, walang awakan tatadtarin. Captain Nogaru. Ano, di mo kilala? Di mo maalala mo kanon? Tanga, ginagago lang kita. Nogaru, binaliktad ko lang yung Uragon. Kulit na mga ano Diba? Kulit na mga ad-lib gesture na ano ni Fruz eh. Nadadala yung line eh. Parang cheat code. Diba? Mind-blowing. Kaso, nakotlaking ang yung pagiging taga-naga, Cripply. Kaya wag kang feeling, baka magaya ka sa Bini. Ha? Nabalitaan mo ba yung nangyari sa Bini? Baka magalit ka kapag aking kang prinangka. Ano? Gusto mo ba talagang matulad sa Bini, ha? Alam mo yung Bini? Yung binigwasan ni Damsa? Kaya distansya, baka mabagan siya. Isa kang palpal para lusi. Tsak madidisgrasya ka kaya tama na daldal hala uwi. Kasi kung baga sa arcade ka, tapat mo pang last stage na. Matagal na akong enlightened habang to nasa dark age pa. Ama kill the script sa simpleng hit. Paano pag nag-rampage pa? Nung nag-iisa buhay si M-Site, tamang Cyril Malabat ka. Si Kuya Dennis nga literal, sumasalo may salvage na. Below average ka, ama total freak. I am savage kahit na solo shit. This corny clown is falling down. Natila London Bridge on your knees. Rhymes ko subok, putya flow ko slick. Yung amoy mo stinks. Style mo bulok, shoot sa compost pit. Hindi niya kaya yun. Kasi kanyang brain, starving. Hinanda niya lang cake at ice cream. Sa akin mala buffet sa Vikings. Ampaw! Na uncrowned daw. Ako certified king sa aking crazy rhyming. Walang talabang yung lazy writing. Kaya, ang aking matatamo na pagkapanalo ay immaculate. Labas na nagbibig-fish-big-fish siya na lalaking chapuset. Sabi sa kanya, babate lang siya, iaalay pala kay Baphomet. At ngayong ikay nagbabalik, pwede ka nang mawala ulit. At Enigma, sige, okay na sa akin tong clip. Next battle ko, wag na yan word. Bigyan mo na lang sa akin yung 6, the North Star. 6, the North Star. Medyo ito yung ano no, pinaka-dragging siguro na round ni Fruz. Pero lupit pa rin talaga ng ano, rebuttal niya. Ano ba sinabi niya? Pero yun, tumatak sa akin yung ano, rebuttal niya. Pero the rest, parang naging dragging na kahit yung ano, yung mahabang scheme niya, parang hindi na siya ganun bumabakat. Yun, tingnan natin round 3 ni Cripply. Di kita pinakinggan ulit. Kupal. Lahat ng sasabihin ko, ituring mong payong kapatid, di na makakabalik tong naligaw na ng landas, magbaliktad man ng damit. Pupuruhang kita gago. Lahat ng sasabihin ko mapait na kahit pa mag-vitamins ka, di mo maiiwasan ng sakit. Yung anak mo hindi sa'yo. Tanginan to, todo dinay pa. Di ka ba nagtataka na kamukha niya si Dodong Saipa? Kung ako unpredictable kasi di mahulaan mga bara, anak mo din unpredictable, di mo mahulaan sino papa. Ooh. Kaya magtaka ka na kapag ikaw ay pauwi. Maitim kayo na mag-asawa tas anak nyo maputi. Tanginang to. Meron pa. Iniputan ng asawa. Oo, di na sila in touch.
Kasi pag kumakantot ka, para daw siyang wina 1-inch punch, jutay. Tropa mo mismo nilahad at di mo na marerebat na yung pusi mong pinapak, puta iba na pina-fuck out soon. Agay! Meron pa, syota dati ni Elvis, diniskartehan neto ng low-key. Tingnan nyo, awkward, apektado si OG. Gago. Kaya war sila ni Elvis, mala red alert mga homie. Ito na yung revenge, mala Yuri. Kasi habang syota ni Elvis yung babae, nililigawan mo si Flick G. Pero busted siya, kasi mukha kang Kuala na tukmol. Di si Flick G kakantot ng mukhang taga Kuala Lumpur. Kaya si Gago, na broken, lumayo, mangiyak-ngiyak, tinitigan ko. Pero di si Flick G kundi kripli sanhinang paglisan mo. Bading! Takot ka kismaglas, ikay mabilisang nasindak, lumusot smuggler kipalpak na parang customs ka din, brad, tas astahan, di malupig. Paka-stupid mo watwak, anong gangsta solid, baka astrophobic, grabe takot mo sa kidlat. Okay. Yung astrophobic, ginugel ko lang, and guess what? I don't give a fuck! Sobrang lakas, pati si Sak na pa-react ko siya ng what? What? Bitch ass bitch. Gusto mo akong maging Brad kasi all in at laging top notch. Kaso kung usapang snitch ay nangunguna ka blackjack. Pati amoy sinuwag. Snitch, bumingo kaya sa friend request mo tolpas agad kasi ako ay malabo na sumugal sa bakarat. Sugal, bakarat, snitch, bakarat, bahala na kayo kung paano nyo iintindihin yun. So, ikaw pala yung kalahati ng Universal Tag Team Champion. Grabe ba improvement? Si Booker T, madyan Sina, kailangan mo ng attitude adjustment. Ako yung unang nagkampiyon na di sumali ng isa buhay. Ang humarang may sapak at sa mga taong naghanap, eto na't nagbabalik ang people's champ yung si Darak. Kanina si Tupac, ngayon naman si Darak. Na't nagbabalik ang people's champ yung si Darak. Ano, di ba mahilig ka sa gimmick? Tung sa akin mas espesyal. Talaga namang nanggigimbal. Kaya sablay hula ni Frustradamus, nasa akin ang bolang kristal. Ay, di pa! Sige na. Ay, di talaga. Time na. Tangina mo bayot! Time na talaga. Leta bagay para sa laban yun. Yun. Round 3. Medyo ano din yung round 3 ni Cripply. Medyo naging dragging din. Yun yung pagka-dragging ng round 3 ni Cripply mula umpisa hanggang dulo talaga. Parang hindi na less effective na siya sa round 3 kahit yung mga adlib niya na napatawa. Bibigay ko yung round 3 kay Fruz dahil sa effective niya na rebuttal. Yun yung nagpaano kay Fruz sa round 3. Yung round 3 nila parehas medyo dragging na. Siguro ito na yung mga panahon na nabuhos na nila yung lakas ng utak nila sa round 1 tsaka sa round 2. Tapos siguro nauubusan na sila nung nagsusunod na sila sa round 3. Pero boto ko round 1 and 2 ay Cripply, tas round 3 kay Fruz. So para sa akin ang panalo dito si Cripply. Tingnan natin yung boto ng mga hurado. Time na talaga. Leta bagay para sa laban yun. Una versikulo 12. Cripply vs. Fruz. Mag-iis pang beses para sa sarili nyo, para sa laban na yun at para sa kuryente. Tangina, nakikita nyo yung crowd reaction time ni Cripply sa round 1. 2 minutes. Halos 80% ng time limit. Kasi 3 minutes. Oh, tangina. Lakas nun. Boto ng hurado. 3, 2, magigay para kay Fruz. Okay. Na Mandela effects. Gets ko ba't nanalo si Fruz. Siguro ang nakita ng mga hurado dito is yung
yung stumble ni Cripply sa round 2 tsaka sa round 3. Sobrang sobrang crucial nun sa gantong kadikit na laban. Dikit yung laban actually. Yung round 1 tsaka round 2, dikit yun eh. Kahit nakuha ni Cripply para sa akin. Kailangan ko lang talaga pumili. Pero yun. Gets ko ba't nanalo si Fruz. Pero solid na laban. Solid na laban. Magandang comeback do para kay Cripply. Yun. Universikulo 13. Universikulo 12. Fruz versus Cripply. Salamat sa mga nanood at na-enjoy tong medyo boring na natin na review. Pero yun, salamat sa mga nagtiyaga. Yeah.